Matigas ang puso ko pero masasisi niya ba ako? Buong puso ako nagtiwala kay Joel. Halos sambahin ko siya habang ipinagmamalaki ko sa mga katrabaho ko. Tapos niloloko lang pala niya ako. Tama nga ang kasabihan na kapag sobra-sobra kang nagtiwala ay mawawasa ka ng todo oras na niloko ka ng taong mahal mo. He changed me. Nawala ang dating masayahing ako. Hindi ko na ulit kayang humarap sa mga taong naging malapit sa amin dahil pakiramdam ko ay pinagtatawanan nila ako. Part of me ay sinisisi ko ang sarili ko dahil dumepende ako sa kanya at naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto ni Joel. Kaya ngayong nangyari ito ay nahihirapan ako dahil siya naging buhay ko sa loob ng mahabang panahon. Kapag hindi mo ako pinagbuksan, gigibain ko to! Malakas na sigaw at banta ni Joel. Habang walang tigil na binabayo ang pintuan ng apartment namin ni May. Mabuti na lamang at matibay ito. Hindi agad bumibigay kahit sinisipa at sinusuntok ni Joel ang pintuan. Wala akong ginawa kung hindi ang sumiksik sa sulok habang tumutulo ang luha. Naging miserable ang buhay ko simula nang nalaman ko na niloloko ako ni Joel. Siya itong may ginawang hindi maganda sa akin pero siya itong may lakas na loob na guluhin ang buhay ko. Napilitan tuloy akong tumigil sa trabaho dahil nag-iskandalo siya doon. Nagalit ang manager ko matapos gumawa ng eksena si Joel dahil hindi ako pumayag na kausapin ko siya. Natatakot na ako sa kanya. Lumabas na ang ibang ugali ni Joel na kahit minsan hindi ko nakita noon. Desperado siyang magkaayos kaming dalawa sa kabila ng katotohanan na ayoko nang makipagbalikan sa kanya. Pero hindi sapat iyon para guluhin niya ang buhay ko lalo na ang trabaho ko. Nagiging bayolenta na din si Joel. Lumabas sa mga itinatago niyang masamang ugali na hindi ko nakita noon dahil tanging magandang katangian lamang niya ang nakasiksik sa utak ko noong mga panahong naniniwala at nagtiwala ako sa kanya. Katulad din siya ng tatay ko. Kaya niya akong saktan para mapasunod lamang ako. Wala silang pagkakaiba. Kahit siya na ang may kasalanan ay siya pa ang matapang. Kaya bakit ko bibigyan ng pagkakataon sa Joel na saktan ako ng paulit-ulit? Hindi ito ang buhay na pangarap ko. Hindi si Joel ang taong deserve sa pagmamahal ko at lalong hindi pala siya ang lalaking dapat na mahalin ko. Hindi mo ko kayang takasan, Kaylin. Akin ka. Kahit na anong mangyari ay matutuloy ang kasal natin. Kaya kung ayaw mo magkagulo dito, buksan mo ang pintuan. Wawasakin ko to. Malakas na sigaw ni Joel mula sa labas. Narinig ko ang malakas na mga kalabog mula sa labas. Nataranta ako dahil alam kong hindi siya nagbibiro. Kilala ko na si Joel at gagawin niya ang lahat. Makuha lang ang gusto, gaya ng ginawa niya sa beauty center na pinasukan ko. Mabilis na kinuha ko ang cellphone sa sofa at ipinasok sa backpack ko. Hinatak ko ang kobre kama at kumuha pa ng isa sa loob ng cabinet at mabilis na tumakbo sa kusina. May maliit na pintuan dito papunta sa likod para magsampay ng mga damit. Agad na ibinuhol ko ang magkabilang dulo ng mga kobre kama at itinali sa grill at pagkatapos ay mabilis na tumalon kahit abot-abot ang kabang nararamdaman ko. Nanginginig na tumayo ako nang sumayad sa lupa ang mga paa ko. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng malakas na mga kalabog mula sa loob ng apartment namin ni May. Tanda na nakapasok na nga si Joel sa loob. Alam ko na hahanapin niya ako sa loob ng bahay. Hindi ako nagkamali na kaya niyang pasukin ang apartment na tinutuluyan ko para lamang makita ako. Nanginginig ang mga tuhod at nagngingit-ngit sa galit na lumakad ako palayo sa apartment na tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil 3:00 pa lang ng hapon at mataas ang sikat ng araw. Minabuti kong umalis at makalayo dahil alam kong sa pagkakataong ito ay hindi ako ligtas kay Joel. Mapanganib siyang tao. Pinagsisisihan kong minahal ko siya. Antang ako na hindi ko nakita kung anong klaseng demonyo siya dahil nabulag ako sa labis na pagmamahal sa kanya. Sumakay ako sa bus na nakita kong unang dumaan pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pilit na pinipigilan ko ang mga luhang unti-unti bumabagsak sa pisngi ko. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta ngayon. Wala naman ako mga kaibigan bukod sa ilang katrabaho ko, pero hindi ako pwedeng tumuloy doon. Alam ni Joel ang kanilang mga bahay. Agad na tinawagan ko si May. Mabuti na lamang at wala siya sa bahay kanina dahil kung nagkataon ay baka mapahamak siya. Hello? Narinig ko sabi ng kaibigan ko mula sa kabilang linya. Nasa bahay si Joel. Pinasok niya ang apartment natin pero nakatakas ako. Garalgal na paliwanag ko. Frustrated na kasi talaga ako sa sitwasyon ko ngayon. Ako na nga ang biktima at niloko pero ako pa rin ang patuloy na nagiging biktima ni Joel hanggang sa mga oras na ito. Calm down, sissy. Malumanay na sabi ni May. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita.
Nagpahid muna ako na luha bago sumagot. Hindi ko alam. Sumakay lang ako ng bus. Okay, tapos na rin ako dito sa SSS. Bumaba ka sa isang safe na lugar at magkita tayo. Sabi ni May. Simpleng okay lang ang naisagot ko dahil sobrang bigat ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay isasabog ang emosyon na pilit kong pinipigilan sa mga oras na ito. I'm so tired, drained and exhausted. Hindi naging madali sa akin ang araw-araw na panggugulo ni Joel sa buhay ko dahil nawalan ako ng katahimikan dahilan kaya na-stress at depressed na ako sa sitwasyon ko. Nang dahil kay Joel ay mas naging magulo pa ang buhay ko. Ang akala ko noon ay siya ang magbibigay ng katahimikan at pagmamahal na inaasam ko. Bumaba ako sa tapat ng isang mall dito sa Mandaluyong nang tumigil ang bus na sinasakyan ko. Dito ko hinintay si May habang halos hilahin ko ng oras magkita lamang kami. Exactly 4 o'clock nang dumating ang kaibigan ko. Mabuti na lang at tapos na siyang magbayad para sa monthly contribution niya sa SSS office sa Quezon City kanina nang tawagan ko kaya madali siyang nakarating. Okay ka lang, sisi? Nag-aalalang tanong sa akin ng kaibigan ko nang yakapin niya ako. Tumango ako dahil wala naman ako ibang magagawa kung hindi pilitin na maging maayos ang pakiramdam ko. Walang hiyang lalaki yun. Ang kapal na mukha niyang pumunta sa bahay natin at pumasok doon. Galit na sabi ni May. Hayaan mo, ipapupulis ko na ang walang hiyang lalaki iyon. Kagat ang pang-ibabang labi na pinahid ko ang luhang biglang tumulo sa pisngi ko. May, kailangan ko muna lumipat ng bahay na matutuluyan. Hindi ako titigilan ni Joel kung patuloy na nakikita niya ako sa apartment. Buo ang desisyon na sabi ko sa kaibigan ko. Saan ka lilipat? Tanong ni May. Hindi ka pwedeng basta nalang umalis nang hindi tayo sigurado kung saan ang punta mo, sisi. Mapangani para sa iyo na basta ka nalang titira sa kung saan, lalo na't hindi mo kilala mga tao sa paligid mo. Problemadong sabi ng kaibigan ko. Tipid na umiti ako kay May. Hinawakan ko ang kanyang kamay at binisil. Mas ligtas ako sa labas kumpara sa apartment na alam ni Joel kung saan ako nakatira. Naluluha na sagot ko. Nag-aalala ko sa iyo, May. Hindi ka titigilan ni Joel hanggat hindi mo sinasabi sa kanya kung nasaan ako. Please, sumama ka na lang sa akin. Hindi ako natatakot para sa sarili ko pero nag-aalala ko para sa kaligtasan ni May. Kung nagawang pasuki ni Joel ang apartment namin kanina ay sigurado akong hindi siya magdadalawang isip na gawin ulit iyon. Huwag kang mag-alala, sisi. Sagot ni May. Kaya ko sarili ko pero kailangan natin magreklamo sa barangay at i-report sa pulis ang ginawa ni Joel. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang pagpasok sa apartment natin dahil banta na siya sa ating kaligtasan. Hindi maitago ang galit sa tinig ng kaibigan ko habang nag-uusap kaming dalawa. Tama siya. Yun ang pinakamaganda naming gawin para protektahan ang aming sarili laban kay Joel. Sa narinig ko sinabi ng kaibigan ko ay nabuhayan ako ng loob. Bakit nga naman ako tatakbo? Si Joel ang may kasalanan sa akin at siya ang nagloko. Kaya hindi ako dapat na matakot sa kanya at tumakas gaya ng ginawa ko. Sasama ko sa iyong pauwi, May. Buo ang loob na sabi ko sa kaibigan ko. Hindi kita hahayaan na mag-isa doon. Kung kailangan na harapin ko si Joel sa kahit na anong paraan ay gagawin ko. Sigurado ka ba? Paano kung hindi maging maganda ang susunod na pagharap ninyong dalawa? Nag-aalala na tanong ng kaibigan ko. Alam ni May na tahimik akong tao pero may hangganan din ako. Oo, haharapin ko si Joel. Pagod na akong tumakbo at manahimik. Galit na sagot ko matapos maisip kung paano ako natanggal sa trabaho at muntik na mapahama kanina dahil tumalon ako sa likod ng kusina. Nag-aalala ko sa nangyayari ngayon, sisi. Sa tingin ko kasi obsessed na sa'yo si Joel at hindi siya papayag na mapunta ka sa iba. Sabi ni May. Alam kong concern siya sa akin at nag-aalala si May sa sitwasyon ko pero hindi ako pwede magpatalo sa takot sa mga oras na ito. Nasira na ni Joel ang buhay ko at hindi ko nahahayaan na lalo pa niyang wasakin ang natitirang pag-asa na meron ako. Huwag kang mag-alala. Kaya natin to. Tara na sa police station. Aya ko sa kaibigan ko. Sure ka na ba? Tanong ni May sa akin. Kung gusto mo ay doon ka muna tumira sa probinsya ng pinsan ko. Ligtas ka doon. Question pa ni May pero umiling ako. Hindi ko tatakas, May. Haharapin ko si Joel. Determinado na sagot ko. Napailing na lang ang kaibigan ko at hindi niya ako napilit na magtago. Buo na ang desisyon ko. Hindi ako pwedeng maging mahina dahil kapag hinayaan ko si Joel, ay bibigyan ko lang siya ng pagkakataon na saktan ako. This time, magiging matapang ako at haharapin ko siya para ipamukha sa kanya na hindi na ako ang dating babaeng takot at sunod-sunuran sa lahat ng mga gusto niya.
Nadatnan ko na nakabukas ang pintuan ng apartment na tinutuluyan namin ni May at hindi ko inaasahan na nandito pa rin pala naghihintay sa akin ang manlolokong si Joel. Ang akala ko kasi umalis na siya kanina matapos malaman na wala ako sa loob ng bahay. Mabuti naman umuwi ka na, sabi ni Joel nang makita niyang pumasok ako. Para siyang may-ari ng bahay na prenteng nakaupo sa sofa. Wala pa si May dahil dumaan siya sa tindahan para bumili ng isaw. Gusto ko sana siyang hintayin na lang pero hindi na ako nakatiis dahil kanina pa ako nagpipigil ng ihi sa bus. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ko kay Joel. Hinihintay kitang umuwi. Saan ka galing at bakit ngayon ka lang? Tanong na lalaking naabutan ko. Ang kapal na mukha niya magtanong na para bang may karapatan pa siya sa akin gaya ng malimit na ginagawa niya noon. Inis na tinalikuran ko si Joel at mabilis na pumasok sa banyo. Alam ko na nakasunod siya sa akin dahil nakita ko siya nang isara ang pintuan. Kinakabahan man ay lumabas ako sa banyo matapos umihi. Kailangan kong harapin si Joel. Nandito na kami sa sitwasyon na ito kaya wala na akong takas sa kanya. Kung alam ko lang na nandito pa pala si Joel ay nakinig sana ako sa sinabi ni May na dumaan muna sa barangay o kaya sa police station. Kung bakit ngayon pa ako inabutan ng pagpipigil kaya heto tuloy at pinagsisisihan ko ang desisyon na umuwi muna dito sa apartment at gumamit ng banyo bago pumunta doon at mag-report. Nadatnan kong balisang naghihintay si Joel sa labas ng pintuan nang lumabas ako. Para siyang maamong tupa ngayon na akala mo'y walang kakayahan na gumawa ng kasalanan sa akin kung umakto sa harapan ko. B, I'm sorry babe. Narinig ko sabi ni Joel mula sa likuran ko. Nanigas ang katawan ko na biglang pumulupot ang mga braso niya sa bewang ko't niyakap ako. I'm sorry kung nakita mo ko sa ganoon tagpo. Believe me, mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo lang ako at pumayag na magpakasal tayo. Garalgal na paliwanag ni Joel habang yakap ako ng mahigpit. Please, patawarin mo ako. Hindi ko matatanggap kung makikipaghiwalay ka sa akin. Mababaliw ako kapag iniwan mo ako. Kagat ang pang-ibabang labi na pinilit ko makawala sa kanya. Ginawa ko ang lahat para matanggal ang kanyang mga braso na nakapulupot sa bewang ko dahil nandidiri akong madikit sa makatanyang katawan. Tama na, Joel. Hindi ka pa ba tapos na saktan ako? Hindi pa ba sapat na niloko mo ako? Nanunumbat na tanong ko sa kanya. Believe me, nadala lang ako sa tukso. Inakit lang ako ng babaeng iyon kaya nangyari yun. Mabilis na katwira ni Joel. Sa lubong ang kilay na tiningnan ko siya ng masama. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo gagawin yun, Joel. Pinili mong lokohin ako dahil ginusto mo. Kasabay ng pagtulo ng mga luha ko ay ang muling paghakbang ni Joel palapit sa akin pero umatras ako. Hindi ko hahayaan na mahawakan niya ako muli dahil sariwa pa sa isipan ko ang lahat. Ano pa bang gusto mo, Kaylin? Matigas na tanong ni Joel sa akin. Ginagawa ko na lahat para maayos tayo. Nabumalik tayo sa dati pero bakit ayaw mo kong patawarin? Ramdam ko ang pagbabago sa emosyon ng lalaki ang kaharap ko pero nakikita ko na nagpipigil siyang hawakan ako. Pinagbigyan kita at sinunod ko ang gusto mo. Hindi kita pinilit na ibigay sa akin ang virginity mo. Kaya huwag mo ko sumbatan kung bakit hinahanap ko sa iba ang bagay na dapat responsibilidad mo bilang girlfriend ko. Galit at nanunumbat na sabi ni Joel. Hindi ako nakapagpigil at nasampal ko siya. Kumukulo ang dugo ko sa walang hiyang katwiran niya. Kaya lumabas ang itinatago kong sungay ngayon. Huwag mo kong sumbatan at lalong sisisihin kung bakit ka naglukot ng babae. Kaya yun lang palang habol mo, sana matagal mo na sinabi na maputol na ang pastang relasyon na meron tayo. Nakakuyom ang kamao at malakas na singhal ko sa kanya. Nakita ko kung paano nagulat si Joel sa ginawa ko at maging sa nakikita niyang galit na namumuo sa mga mata ko. Umalis ka na! Galit na bulyaw ko. Bumalatay sa mukha ni Joel ang kakaibang emosyon pero wala na akong pakialam. Ang tanging gusto ko'y umalis na siya at wag nang bumalik kahit kailan. Hindi ako aalis, Kaylin. Ayokong umalis nang hindi tayo nagkakaayos. Bigla ay lumambot ang kanina lang ay matigas na ekspresyon ni Joel matapos niya makita kung gaano ako kaseryoso. Hindi mo na ba ako mahal? Puno ng emosyon na tanong niya sa akin. Nakatitig ako sa kanyang mga mata habang umiiling. Hindi ko hahayaan na madadala ako sa emosyon na nakikita ko kay Joel dahil buo na ang pasya ko. Niloko na niya ako at mahirap nang ibalik sa dati ang tiwala ko. Alam ko na gawin man ni Joel ang lahat ay hindi na magbabago iyon sa paningin ko. Ang sinungaling ay kapatid na manloloko. Paulit-ulit niya ako sasaktan ko ngayon pa lang ay hahayaan ko siyang gawin iyon. Makakaalis ka na. Matigas na sabi ko kay Joel sabay turo sa pintuan.
Sa narinig ay biglang nagbagong emosyon sa mga mata ni Joel. Bigla niya akong sinunggaban kaya napasigaw ako. Hindi ko inaasahan ang pagsabunot niya sa buhok ko kaya napatingala ako sa kanya at hindi nakaiwas ng sunggaban niya ang mga labi ko at siniil ng halik. Halik na mapangahas, pilit at mapanakit. Wala ko nararamdaman na kahit na anong pagmamahal kung paano niya ako halikan ngayon. His determined na pilitin ako kaya hindi ko siya hayaan na magtagumpay. May naabot ako matigas na bagay. Hinawakan ko ito na mahigpit at ubod lakas na ipinalo sa ulo ni Joel. Natigilan si Joel at lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin kaya sinamantala ko ito. Hinampas ko siya ulit hanggang sa tuluyang mabitawan ako. Sinamantala ko ang pagkakataon at kumuha ako ng bagay na magagamit ko para protektahan ang sarili. Ibinato ko sa kanya ang lahat ng nahawakan ko at walang pakialam kahit masaktan si Joel. Bullshit! Tigilan mo yan! Malakas na sigaw ni Joel habang sinasalag ang bawat bagay na ibinabato ko sa kanya. You witch! Galit na minumura ko ni Joel pero wala na akong pakialam. Pinagbabato ko siya ng mga bagay na naaabot ng kamay ko kahit alam kong mababasag ang mga plato, baso, kasama na ang lahat ng bagay na nandito sa kusina para hindi siya magtagumpay na lapitan ako at gawa ng masama. Kung sana ay baliktad kami ng posisyon ay mabilis ako makakatakbo palabas pero dahil nakaharang siya sa may pintuan ay talo ako. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay manlaban habang nananalangin na dumating ng kaibigan ko o kaya naman ay may tumulong na kapitbahay. Kahit alam kong imposible dahil sanay na sila na may mga mag-asawa ang nag-aaway at nagbabatuhan tulad nito araw-araw. Napalunok ako dahil wala na ako makitang bagay na pwede kong ibato kay Joel. Madilim ang kanyang muka at matalim ang mga matang nakatingin sa akin kaya alam kong nanganganib ngayon ang buhay ko sa kanyang mga kamay. Kuyom ang kamao na lumapit siya sa akin habang hindi inaalis ang matalim na titig sa mga mata ko. Inunawa kita dahil bahal na mahal kita, pero sumusobra ka na. Mariin na sabi ni Joel. Kinakabahan na tumingin ako sa kanya at hindi ko na napigilan ang luhang kumawala sa mga mata ko. Hindi mo ko mahal, Joel. Dahil kung totoong mahal mo nga ako, hindi mo ko sasaktan ng paulit-ulit. Nangihina na sabi ko dahil na-corner na niya ako. Nakita ko kung paano nagbago at lumambot ang madilim na aura ni Joel. Patapos niyang marinig ang sinabi ko. Nakakatakot ang bigla ang pagbabago-bago ng emosyon ni Joel. May something sa kanya na hindi ko matukoy kung ano. Para bang may ibang kahulugan na nakikita kong pagkatao niya pero ako man ay naguguluhan. Nalaka ang mga mata ko nang sakalin ako ni Joel habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Demonyo ka! Kaya dapat kitang patayin! Tila nababaliw na sigaw ni Joel habang mahigpit na sakal ako sa leeg. Kanina lang ay nakita ko kung paano siya naawa sa kalagayan ko pero bakit bigla siyang nag-iba? Hirap ako makahinga habang mahigpit na hawak at sakal ni Joel sa leeg ko. Tuluyang nalalabo ang mga mata ko dala ng masaganang luham pumapatak sa pisngi ko. Pero wala akong makitang katiting na awa mula sa kanya. Laking pasasalamat ko na lang nang natauhan siya at paatras na binitawan ako. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Tila naguguluhan na sabi ni Joel habang umiiling-iling at sabunot ng dalawang mga kamay ang buhok. Wala ko nagawa kung hindi ang umiyak ng malakas habang nangihina at pasalampak na bumagsak sa sahig. Konting minuto na lang sana kung hindi siya natauhan ay wala na ako dito sa mundo. Ano nangyayari dito? Malakas na tanong ni May at mabilis siya lumapit sa akin niyakap ako. Anong ginawa mo kay Kaylin, Joel? Matigas at galit na tanong ng kaibigan ko. Hindi ko alam. Wala sa sarili sagot ng lalaking hindi malaman ang gagawin sa harap namin. Malungkot ang mga mata na nakatingin ako kay Joel. Mukhang may problema siya sa pag-iisip kaya pabago-bago ang kanyang emosyon. Umalis ka na dito, Joel, bago ka paabutan ng mga pulis. Banta ni May pero mukhang hindi naging maganda ang resulta nito sa pandinig ng lalaking kaharap namin. Wala akong pakaalam. Akin si Kaylin at wala ibang pwedeng kumuha at umangkin sa kanya maliban sa akin. Puno ng determinasyon na sagot niya kay May. Kahit kailan na hindi ako magiging sa'yo, Joel. Baka nakakalimutan mo na niloko mo ako. Nangihina na sagot ko. Marami akong naging babae, pero ikaw ang gusto ko. Kaya kong humanap ng mga babaeng bubuka ka sa harapan ko sa isang tawag ko lang, pero ikaw ang pinili ko. Nanlilisik ang mga matang sagot ni Joel. Ngumisi pa siya at pinasadahan ng mga mata ang buong katawan ko. Huwag ka mag-alala. Kapag natikman na kita at nagsawa na ako sa iyo, magiging malaya ka na. Ilang segundo lang nakalipas ay nagmamakaawa siya sa akin at sinasabing, mahal na mahal ako.
Tapos ngayon ay harapan niyang ipinamumukha kung paano niya ako naloko at kung anong klase siyang tao. Mali ako na minahal at pinagkatiwalaan ko si Joel. Subukan mo. Magkakamatayan muna tayo dito bago mo magawa ang gusto mo. Matigas na sagot ko habang hunti-unting tumayo. Hindi ito ang oras para umiyak sa harapan niya at maging mahina. Alam mo ba, nabaliw ako sa'yo? Nakangising tanong ni Joel sa akin. Mali ka. Mahal kita. At ikaw ang babaeng nakikita kong pwede maging asawa. Marami akong natikman pero iba ka. Halik pa lang ay nag-iinit na agad ako pero dahil ayaw mo makipag-sex, kaya sa iba ko ito ginagawa. Parang baliw na sabi ni Joel. Akala mo ba hindi kita kayang palitan? Muling tanong niya sa akin pero hindi ko sinagot. Virgin ka lang kaya hinihintay ko na makasal tayo para makuha ko ang premyo ko. Pero sa nangyari hindi na natin kailangang umabot doon. Sabi nito, saka parang si Judas na dinilaan ang pang-itaas na labi. Laking pagsisisi ko na nagtiwala ko sa animal na ito. Kung alam ko lang na ganito siya kawalang hiya ay matagal ko na sana siyang binura sa buhay ko. Doon ka na lang maglabas ng libog sa mga babae mo at huwag mo na ulit guguluhin ang buhay ng kaibigan ko. Malakas na bulyaw ni May kay Joel. Inisian niya kami at parang demonyong umiti sa akin. Mangyayari yan, pero kukunin ko muna para sa akin. Akmang hahalikan ako ni Joel pero hindi niya inaasahan ang pagtama ng tuhod ko sa gitna ng kanyang hita. Namilipit siya sa sakit habang sapuan na sakta na pagkalalaki. Mabilis na hinata ko si May palabas pero hinawakan ni Joel ang kanang paa ko kaya bumagsak ako pasalampak sa sahig. Humingi ka ng tulong sa labas, May! Malakas na sigaw ko sa natataranta na kaibigan ko. Dinaganan agad ako ni Joel kaya hindi ko na nakita ang kaibigan ko dahil napunta sa kanyang atensyon ko. Alam mo bang masarap at magaling sila sa kama? Pero maraming pagkakataon na habang tinitira ko sila, ikaw na sa isip ko. Bulong ni Joel sa punong tenga ko at pagkatapos ay walang pakundangan na sinunggaban niya ang leeg ko habang panay ang panlalaban ko. Nanganganib ako kay Joel pero sa pagkakataon na ito ay wala akong magawa. Bukod sa nakadagaan ng malaki niyang katawan sa ibabaw ko ay hindi ako makakilos dahil mahigpit na hawak nito ang dalawang kamay ko. Naramdaman ko malakas na pwersahang humampas sa katawan ng lalaki na sa ibabaw ko. Nakita ko nakatayo ang kaibigan ko hawak ang mahabang tipak ng kahoy na ipinanghampas pala niya sa ulo ni Joel kaya ngayon ay lupaypay na nakadagan sa akin. Sa ganitong tagpo kami inabutan ng mga pulis. May tumawag pala sa kanila at sinabing may nangyaring gulo sa loob ng apartment namin ng kaibigan ko. Agad na niyakap ko si May habang malakas ang kabog ng dibdib ko at nanginginig ang buong katawan. Konti na lang sana ay napahamak na ako kung wala sa tabi ko ang kaibigan ko. Laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya hinayaan na magtagumpay si Joel na gawan ako ng masama. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Umalis na ako sa apartment at ngayon ay dito na nakatira sa hostel ng bagong kumpanyang pinapasukan ko. Laking pasasalamat ko na natanggap agad ako bilang flower decorator at assistant ng isa sa malaking flower shop dito sa Makati. Tinulungan din kami ng pinsan ni May na makaalis sa dating apartment na amin tinutuluyan. Hindi lingid sa akin na ilang ulit na bumalik doon sa Joel para hanapin ako pero hindi niya ako nakita dahil nakaalis agad kami ni May. Mabuti na lamang at kahit paano ay nagkasya kami noon sa maliit na boarding house na tinutuluyan ng pinsan ni May nang umalis kami sa apartment at doon pansamantalang nakituloy. Malayo ang narating na isipan ko nang lumapit sa akin ang manager namin dito sa flower shop. May problema tayo sa delivery. Kaylin, please tawagan mo si Mrs. Lim at sabihin mo sa kanya na ipapahatid na lang natin ang mga kulang sa delivery. Mabilis na utos sa akin ng boss ko. Si Agnes ang kumuha ng order niya. Hindi maayos sa listahan na binigay sa akin ng babaeng iyon bago umabsent. Inis na sabi pa ng boss ko habang hinihilot ang sentido. Kilala ko kasi si Mrs. Lim. Sa 3 buwan na pagtatrabaho ko dito sa flower shop ay isa siya sa top client namin. Pero napakamasela ng taong iyon. Gusto niya na perfect ang arrangements ayon sa preference niya. Kung bakit ngayon pa pumalpak si Agnes kung kailan may special event si Mrs. Lim na nakaschedule mamayang gabi. Hindi natin pwedeng pabayaan na mawala sa atin si Mrs. Lim. Panay ang hilot sa sentido na sabi ni Mrs. Shermaine habang pabalik-balik na naglalakad sa harap ko. Ano pong gagawin natin? Hindi nakatiis na tanong ko. Alam ko na labis siya nag-aalala dahil minsan na kaming nakaranas ng matinding respack ni Mrs. Lim na magalit ito dahil hindi nagustuhan ang delivery na natanggap nito. Any idea?
Frustrated na tanong ni Mrs. Charmaine. I know we can't afford to lose her at this time. Sa sitwasyon at kalagayan ng flower shop, ngayon ay sigurado ako malaki ang magiging impact nito. Oras na tuluyan siyang tumigil sa pag-order ng mga mamahaling bulaklak sa amin. Mahina ang sales ngayon dahil affected kami ng pandemic. Mabuti na lamang at kahit kumakalat ngayon ng virus, ay nananatiling nakatayo at bukas pa rin ang shop. Pero more on delivery na lang kami. Ito ang dahilan kaya dito na rin ako nakatira kasama si May. Kasalukuyang nasa loob ang kaibigan ko at siyang nag-arrange ng settings ng mga bulaklak na order sa amin online. Kung bakit kasi hanggang ngayon hindi pa matapos-tapos ang issue ng COVID. Nawalan tuloy kami ng kalayaan at marami ang naapektuhan sa bagong policy dahil na rin sa hindi kami pwedeng basta na lamang lumabas. Kung hindi kami nakatira ngayon sa premises ng flower shop ay baka pati kami ay tuluyan ng nawalan ng trabaho. Malaking bagay talaga na online na ang booking ng mga orders at payment, kaya hindi kami nahihirapan. Pero dahil tamad at irresponsable ang isa sa mga kasamahan ko, kaya nagkaloko-loko ang delivery kanina kay Mrs. Lim. Tatawagin ko po si Mrs. Lim. Baka may ihabol pa natin ang mga order niyang wala pa sa list. Suwestiyon ko sa problemadong manager na kausap ko. Yes, please do it. Pakiusap nito. Kahit malakas ang kabog ng dibdib ko ay tinawagan ko si Mrs. Lim. Naglakas loob lang ako dahil hindi rin ako sigurado sa magiging outcome ng tawag na gagawin ko. Yes, hello? Mabilis na sagot ng taong pakay ko sa kabilang linya. Hi, Mrs. Lim. May apologize for calling you at this hour. I'm Kaylin from Sweet Stamps Flower Shop. Mabilis na pakilala ko pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko ng mataray na suwabat ito. I don't need your dumb, lame excuses. Deliver my order as soon as possible and we're settled. Mataray na bulyaw nito mula sa kabilang linya. Ramdam ko kung paanong nigas at napatayo ng tuwid si Miss Charmaine sa tabi ko matapos marinig ang sinabi ng kausap ko. Nang tumango siya, katunayan na pwede akong umayon sa gusto ni Mrs. Lim ay sumagot ako. Yes, ma'am. We're going to settle and deliver everything, but may apologize that we're not able to do it on time. Kinakabahan na sagot ko. What's your name again? Tanong ni Mrs. Lim mula sa kabilang linya. Kaylin, ma'am. Agad na sagot ko. Fine, pagbibigyan kita this time, since you guys never failed to do my request before. But remember, this is the last time. Seryosong sabi ng kausap ko. Nakahinga ako ng maluwag. Laking pasasalamat ko na pumayag si Mrs. Lim dahil mahirap siyang kumbinsihin. Thank you so much, ma'am. Puno ng pasasalamat na sagot ko. You have 2 hours to deliver it before my boss throws me out of his office. Banda nito. Kinakabahan ako. Hindi lang pala flower shop ang nakasalalay sa delivery na ito kung hindi pati trabaho ng taong kausap ko. Yes, ma'am. Thank you. Magalang na sagot ko at mabilis na nagpaalam. Pumasok agad kami sa loob ng packing and arrangements room kung saan ginagawa ng mga katrabaho namin ang design na request ni Mrs. Lim. Kamustang arrangements? Tanong ni Miss Charmaine kay May. 3 set na lang po, ma'am. At pwede na po natin i-deliver. Sagot ng kaibigan ko. Guys, please. Make sure na maayos ang arrangements niyo. Ayaw ko mapahiya tayo sa may-ari ng account na ito. Sabi ni Miss Charmaine na tumulong na rin sa amin. Lahat kami ay abala, maging ako ay ginagawa ko na rin ang isang set, habang sa dulo naman ay mabilis na inilalagay sa kahon ng mga bulaklak na finished product namin na siyang ihahatid sa office address ni Mrs. Lim. Dan, natutuwang sabi ko, kasabay kong natapos si May pati na rin si Angel na kasamahan din namin sa shop. Patakbo naming isinakay sa loob ng van ng mga kahon. Bukas na ang makina at naghihintay na si Kuya Andy, ang driver na maghahatid nito sa address ni Mrs. Lim. Basta na lang ako sumakay, suot ang simpleng jeans at pink na uniform na t-shirt kapartner ng doll shoes na suot ko. Mas prefer ko kasi ang flat shoes dahil may mga pagkakataong gaya ngayon na talagang madalian ang bawat delivery namin. Kung hindi sana pumalpak sa Agnes, sana'y wala ko sa sitwasyong ito ngayon. Mabuti na lang at may suklay na sa loob ng van kaya nakapagsuklay naman ako. Madalas ko itong iwan dito kasama ng lip gloss ko dahil maraming pagkakataon na dito na ako sa loob ng van, nagsusuklay at nag-aayos ng konti para mukha naman akong taong haharap sa mga kliyente. Kahit hindi ka na mag-ayos, ay maganda ka pa rin, Kaylin. Nakangiting sabi ni Kuya Andy habang nagmamaneho. Napangiti tuloy ako. Bolero ka talaga, Kuya. Natatawang sagot ko pero nginisian ako ni Kuya Andy. Hindi malabo ang mata ko. Kaylin, kaya totoo ang sinasabi ko. Natawa tuloy ako dahil ayaw niyang paawat. Wala ko nakikitang mali siya sa sinabi ni Kuya Andy dahil nakikita ko naman kung paano niya kami nirerespeto.
Actually, medyo distant pa rin talaga ako sa kahit na sinong lalaki. Lalo na sa mga mababait sa harap ko dahil na-trauma ako ng husto sa ginawa sa akin ni Joel. Mabuti na lamang at hindi matraffic sa daan kaya mabilis na narating namin ang matayog na building na nakalagay sa delivery address ni Mrs. Lim. Bumaba agad ako sa sasakyan at pumunta sa lobby habang isa-isa namang ibinababa ni Kuya Andy ang mga dala naming kahon. Good morning. Ako po si Kaylin from Sweet Stand Flower Shop. I have a delivery for Mrs. Gina Lim. Mabilis na sabi ko sa receptionist na kaharap ko. Tinignan lang ako nito at inabot ang order slip na hawak ko at pagkatapos ay mabilis na dinampot ang telepono at nagdial para marahil kumpirmahin ang sinabi ko. Umakyat na kayo. 37 floor side B. Pagdating doon, inform mo na lang sa receptionist na floor ang sadya mo. Sabi ng babaeng kaharap ko. Hiningi niyang ID ko at pinapirma ako. Ngumiti ako sa receptionist at nagpasalamat. Kasama si Kuya Andy ay binuhat na namin ang mga kahon at mabilis na pumasok sa elevator. Hindi nagtagal ay narating namin ang palapag na sadya namin. May babae sumalubong sa amin at agad kami sinamahan sa taong sadya ko. Ma'am, nandito na po ang balance namin sa mga bulaklak na order mo. Magalang na sabi ko kay Mrs. Lim. Inutusan niyang buksan ng kasama ko ang mga kahon para tingnan kung tama ang dala namin. Nakita ko ang relief sa mukha ni Mrs. Lim matapos niyang makita ang mga bulaklak sa kanyang harapan. Ngumiti siya sa akin at tinapik ako sa balikat. You saved me from a possibly horrible day today. Mukhang nakakatakot ang boss ni Mrs. Lim dahil hindi maitago ang kabang nararamdaman niya na baka masibak siya sa trabaho nang dahil lamang sa nagkaroon kami ng problema sa delivery ng mga bulaklak. Malupit talaga ako minsan ng mga mayayaman. Basta sinabi nila ay kailangang masunod at kapag hindi nangyari ang gusto nila ay tatanggalin nila agad sa trabaho ang kawawang empleyado.